Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa video nito mga shooters, tatalakayin natin itong injury ni Kai Sotto at kung ano nga ba ang plano ng SBP. At syempre, bibigyan din natin ng pananaw yung sinabi ni Dadin Quinito Henson tungkol dun sa pagpili niya kay Ravena, kay Keeper Ravena, kumpara naman dito kay Renz Abando. At syempre, tatlong mahalagang tune-up game bago ang World Cup ay nakaplano na, planchado na para sa Gilas Pilipinas. So yan po yung ating tatalakayin sa video ito. Pero bago yan, baka napadaan lang po kayo sa ating YouTube channel. Please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Kaya nga mga shooters, no, itong si Kai Sotto ay laging sumasama. Simula po nung bumalik ang Gilas Pilipinas dito sa Metro Manila, lahat po ng training ng Gilas Pilipinas, sumama itong si Kai Sotto. Pero hanggang sa ngayon po, wala pang nilalabas na MRI resulta ng MRI itong si Kai Sotto. Dahil yan po ang hinihingi ng SBP. Gusto pong makita ng SBP na mayroong MRI itong si Kai Sotto. Kung hindi nga siya makakapagsumite ng kanyang MRI, hindi siya paglalaroin ng SBP pagdating po ng World Cup. Yan din po ay sinabi ni Coach Chot Reyes dahil gusto po nila klaro at pwede 100% makapaglaro etong ating pambato na si Kai Sotto pagdating nga po ng World Cup. Siyempre mga shooters, yung liability dito ng SBP iniiwasan lang po nila. Kung mapapansin po natin dito sa larawang ito, wala po si Kai Sotto. Ang bali-balita po rito at ang sabi po rito na late yung Kai Sotto dahil nga po ito ay nagpa-MRI dyan sa Makati Med. Punta naman po tayo dito sa sinasabi ni Dadin Quinito Henson na mas pipiliin niya pong maglaro yung isa sa mga Ravena kumpara kay Renz Abando. Idol po kita, Sir Quinito Henson. Alam ko isa kang matagal at veterano ng sports commentator ng Pilipinas. Pero this time, susuplahin o kukontrahin ko po yung mga sinasabi ninyo about dito kay Keeper Ravena. Mga shooters, ang gusto po kasi natin palakihin at pagiging athletic itong ating kupunan. Katulad ni Renz Abando, kayang mag-slam dunk, mga shooters, kayang tumira sa labas, kayang dumepensa ng mas malalaki sa kanya. Diba? Kung ikukumpara po natin si Renz Abando, pwedeng pamalitan nito ni Jamie Malonzo, mga shooters, diba? Pwede rin pamalitan ni Bobby Ray Parks Jr. So kumbaga mga shooters, kung ikukumpara natin itong si Renz Abando doon sa Ravena, malayo po unang-una sa height, no? 6'2 po si Renz Abando, 6 flat lang po si Keeper Ravena. Diba mga shooters? Dandyan din po kung talagang point guard ang kailangan natin, Mr. Quinito Henson, Dadin Quinito Henson, idol, nandyan naman po yung CJ Perez. Hindi po natin kailangan ng legit point guard dito, di ba? Mas alam natin, no, na talagang may ibubugay yung Renz Abando. Bakit di natin pagbigyan ito ngayon? Di ba? Ang sabi po ni Dadin Quinito Henson na si Renz Abando ay bata pa naman at marami pang chances na makapaglaro para sa ating Gilas Pilipinas. Well, eto na po yung chance niya So pagbigyan po natin, diba mga shooters, ikukumpara po natin dun sa 6-footer na si Keeper Ravena. So mas pipiliin po dapat natin etong Renz Abando, mga shooters, dahil kailangan po natin ng athletic player. And hopefully Coach Chot Reyes will agree on this. Coach Chot Reyes, wag po sana ang pagpili po natin, tingnan po natin sa performance. Wala po sanang palakasan. Kasi kung pipili lang din tayo, di sa 6'1", 6'2 na, Chris Newsome ang pipiliin. Kung ikukumpara po natin dito sa Keeper Ravena, mga shooters, dahil mas mabilis at mas magaling mag-facilitate ng play. Etong si Chris Newsome, kukumpara po dun sa Ravena at may defense pa po yan, mga shooters. At kung defense ang pag-uusapan, CJ Perez. Well, nasabi nga po yan ni Dadin Quinito Henson, kung walang Scotty Thompson na lalaro, so ang mas magandang ipalit, instead na si Renz Abando, ang ipapalit natin. Ito nga pong si Keeper Ravena, mga shooters. Well, ako po ay disagree. Disagree for that statement of Dadin Quinito Henson. Kung walang Scotty Thompson, much better na Chris Newsome na lang or syempre si CJ Perez. Meron po tayong Jordan Clarkson, mga shooters, no? Meron tayong Jordan Clarkson, hindi na po natin kailangan dito ng ng legit point guard. Lalo na maliit at alanganin sa sukat. 'Di ba?
So kailangan po natin pabilisin, palakihin, at pagiging athletic ng ating kupunan ang kailangan po natin dito. Yung Chris Newsom kaya pong mag-deliver eh. Kaya pong dumipensa ng malalaking player niyan. Kita naman po natin pagdating sa PBA. At nakita rin po at pinatunayan ni Renza Bando yung kanyang kakayahan dyan po sa Korean Basketball League. Nakita po natin yan. Diba? Well, may nagsasabi na hindi basta biro itong mga Ravenna dahil nga napunta ng Japan. Well, agree po tayo dyan. Pero kung meron ka ng Jordan Clarkson na talagang pwedeng maglaro as a point guard, no? Kasi legit NBA player po yung Jordan Clarkson eh. So hindi na po natin kailangan ng isa pang point guard na maliit. Kung ipapasok lang din natin si Scottie Thompson at nandyan yung Scottie Thompson, bakit pa natin kakailanganin ng maliit na point guard? Di ba mga shooters? So palakihin po natin, dapat ang pinaka lowest height natin dito pagdating ng FIBA World Cup mga shooters is 6'2". At gusto natin athletic. Di ba? Well, bago nga po, no, mga shooters, etong World Cup, so magkakaroon po ng tune-up at yan po ay sure na magkakaroon ng tune-up. Pero nabago po closed door tune-up game po ito dyan sa Phil Sports Arena sa Pasig. So mangyayari po yan this coming August 18. Instead na August 16, mangyayari po yan this coming August 18. Ito pong tune-up game ng Gilas Pilipinas against sa Ivory Coast. Yan mga shooters. No, siyempre gusto ng Gilas Pilipinas na makasama si Jordan Clarkson pagdating ng tune-up game na yan mga shooters dahil gusto nila siyempre yung chemistry ni Jordan Clarkson at gustong masukat ng Gilas Pilipinas with teammate of Jordan Clarkson dito pagdating ng mga tune-up game na to mga shooters. Ang ano lang natin dito, sama-sama nating ipagdasal itong ating Gilas Pilipinas, no, itong team ng Gilas Pilipinas na bubuo para sa ating sa kampanya natin. Sa World Cup, wala pong ma-injury dito, most especially yung mga key player po natin dito sa mga tune-up game na to, no, mga shooters. Para eto na mga tune-up game pa na darating, katulad po dito sa Montenegro, di ba? Makakakuha po sila ng experience dito. Alam po natin yan, magandang experience po para sa kanila yan. Ang ingatan lang po talaga natin dito mga shooters dahil itong Montenegro napaka-physical po nito, no, mga shooters. Napaka-physical po nilang maglaro. Napanood ko po. Ito lalo na to, tong Mexico, tong huling nilang makaka-tune up is coming August 18, tong Mexico. Napaka-physical po nilang maglaro kaya kailangan ng Gilas Pilipinas na mag-ingat po rito. Most especially yung mga key player po natin. Kung ako kay Coach Reyes, iikot ko ng unti-unti lahat ng player. 15 player na naandyan sa full na yan, iikot ng dahan-dahan mga shooters at hindi dapat magbababad ng sobrang player. Kasi napaka-physical po na itong mga to. Napanood ko po itong dalawang team, yung Mexico at Montenegro. Napaka-physical po nilang maglaro at ang tutulin po nila, ang bibilis po nila pagdating sa hardcourt. So yun lang po yung ating pakaingatan dito mga shooters, no, itong mga tune-up game nito. At yan yung ating video sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyo. Siyempre paghahandaan po natin yung laban na yan dito sa Dominican Republic. Kaya po tayo nakikipag-tune up dyan. Dahil gusto ng ating Gilas Pilipinas na maging matikas pagdating ng World Cup against the Dominican Republic with Carl Anthony Towns. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso